Pagbalik sa Yulei International HQ, sumakay si Yang Cheng ng elevator patungo sa opisina ng PR department. Dahil hapon na, marami sa mga taga-PR na namamahala sa negosyo ang wala doon, tahimik ang opisina. Dahan-daang naglakad si Yang Cheng patungo sa pintuan ng opisina ni Liu Minggayo, pinahihit ng kamay niya ang pinto, hindi nakalock ang pinto, kaya diretso siyang pumasok, at nilock ang pinto. Si Liu Minggayo, na seryosong nag-aayos ng isang bagay sa kanyang upuan, ay hindi inaasahang tinanggal ang kanyang contact lens, at nagsuot ng isang pares ng black frame na salamin para sa nearsightedness. Ang hitsura ng suot na salamin sa tungki ng kanyang ilong ay na-highlight ang isang mapang-akit na intelektual na kagandahan, lalo na ang matalim na kaibahan sa pagitan ng itim at snow-white na balat, ito ay mas kapansin-pansin. Nakita ni Liu Minggayo si Yang Cheng na biglang pumasok sa opisina. Ang kanyang pink na maliit na bibig ay bumuka sa gulat, ang kanyang natigilan na ekspresyon ay nagpakita ng kakaibang cuteness ng isang mature na kapatid na babae. Naglakad si Yang Cheng sa likod ni Liu Minggayo, nakapulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ni Liu Minggayo, ang puting balat sa kanyang leeg ay nagpakita ng isang layer ng mapang-akit na pula. Gustong umiwas ni Liu Minggayo, ngunit medyo nag-aatubili. Ngunit sa sikat ng araw, sa kanyang sariling opisina, ang daang pound na katawan ng lalaking ito ay parang pagoda na tumatakip sa kanya, si Liu Minggayo ay may pasanin sa kanyang katawan, at lalo pang pressure sa kanyang puso, na naging dahilan upang bumilis ang kanyang paghinga, at ang kanyang mga mata ay umiwas sa mata. Bakit wala kang sinasabi? Lumapit si Yang Cheng sa earlobe ni Liu Minggayo at nagtanong. Liu Minggayo pursed her thin lips, kung sasabihin ko, willing ka bang bumitaw? Hindi, prangkang sabi ni Yang Cheng. Nagpunta ka dito para gawin ang ganitong bagay. Yumuko si Liu Minggayo at sinabing. Medyo malaswang ngumiti si Yang Cheng, kung may salamin sa harap niya, malamang na mapahiya si Yang Cheng, hinalikan niya ang pisngi ni Liu Minggayo, binitawan ni Yang Cheng ang leeg ni Liu Minggayo. Inilabas ang SD card mula sa kanyang bulsa, ipinasok ni Yang Cheng ang memory card sa computer ni Liu Minggayo. Buksan ang video file sa loob at tingnan, sabi ni Yang Cheng. Medyo nalito si Liu Minggayo, ngunit sinunod pa rin niya ang mga tagubilin ni Yang Cheng. Pagkatapos buksan ang folder, nag-click siya sa video file at pinatugtog ito. Sa loob lamang ng 3 segundo, ang malajade na mukha ni Liu Minggayo ay parang hinog na pulang prutas sa taglagas, malambot at maganda. Sa screen ng computer, 2 lalaki at isang babae ay magkaharap na ang kanilang mga katawan ay magkakaugnay at gumagawa ng ilang mga hindi tamang aksyon. Ang mga erotikong tunog at salita ay hindi naiisip ni Liu Minggayo. Sila ay. Ang kliyenteng nakilala ko noong tanghali ay nagpumilit na maglagay ng isang palabas para sa akin. Hindi mo ba ito iniisip na nakakatawa? Nakangiting sabi ni Yang Cheng. Nilinggan ni Liu Minggayo ang kanyang mukha, at tumingin kay Yang Chen, hindi alam kung tatawa o iiyak, ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, huwag mong isipin na hindi ko alam. Noon, ang department head na si Ma ay pinaglaruan mo hanggang sa siya ay nag-resign. Naalala ni Yang Chen ang araw na iniligtas niya si Liu Minggayo, at nakipagkulitan kay department head Ma at sa kanyang munting syota, na parang kahapon lang. Hindi niya inaasahan na sa loob lang ng ilang buwan, naging manliligaw na niya si Liu Minggayo. Ang babaeng hindi nakuha ni department head Ma matapos ang paggulo sa utak niya, ay naging kanya na. Pinatay ni Liu Minggayo ang video sa computer, kinuha ang SD card at ibinalik ito kay Yang Cheng, napanood ko ito, itago mo ito para sa iyong sarili. Kailangan ko pang magtrabaho, maaari ka nang umalis. Ang isang kamay ni Yang Chen ay biglang umabot sa dibdib ni Liu Minggayo at hinawakan ang kanyang malambot na laman ng kaunting puwersa. Nagpakawala ng mahinang helenghing si Liu Minggayo at tumingin muli kay Yang Cheng, anong ginagawa mo? Ito ang opisina. Bagamat alam niyang may dahilan si Yang Cheng para ilabas ang video, hindi nang ahas si Liu Minggayo na magkaroon ng mainit na eksena sa opisina. Huminga ng malalim si Yang Cheng at lumapit sa tenga ni Liu Minggayo, napanood ko ang palabas na iyon sa tanghali at uminom ako ng hindi dapat.
Inabot ni Liu Minggayo ang kanyang kamay at inilayo ang mukha ni Yang Cheng, gusto mo lang magbulalas, kaya hinanap mo ako. Isa ba akong laruan para may bulalas mo? Tiningnan ni Yang Cheng ang galit na si Liu Minggayo gamit ang hugis almond na mga mata at awkward na ngumiti, bakit ako? Matagal na akong hindi naging intimate sa aking Xiao Yuir, at miss na miss ko na siya. Bulaklak na salita, sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Kung miss mo ako, bakit hindi mo ako tawagan? Huwag mong isipin na masusulit mo ako ngayon. Anyway, hindi lang ako ang manliligaw mo. Kung gusto mong magpakawala, humanap ka ng iba. Kailangan kong magtrabaho, maaari kang umalis. Sabi ni Liu Minggayo nang hindi ito binibili. Tumingin-tingin si Yang Cheng sa itim na office suit ni Liu Minggayo. Mayroon itong mababang kwelyo, na nagpapakita ng puting sweater sa ilalim. Sa gitna ng sweater ay isang creamy white button, na bumabalot sa dalawang perpektong bilog na taluktok. Gayunpaman, ito ay medyo masikip, na naging sanhi ng pagbukas at pagsara ng puwang sa gitna, na nagpapakita ng ilang mga bakas ng lila. Parang violet patterned na bra ni Liu Minggayo, napaka-tempting. Kahit isang impulse lang noon, ngayong naaakit siya sa magandang eksena sa kanyang harapan, hindi na makontrol ni Yang Cheng ang male hormones sa kanyang katawan. Xiao Yuir, saan mo nabili ang puting sweater na ito? Napakaganda nito. Maganda ang kulay, at maganda rin ang sukat. Dinilaan ni Yang Cheng ang kanyang mga labi at sinabi. Speaking of her clothes, hindi nagmamadali si Liu Minggayo na itulak palabas si Yang Cheng, hindi ba lumang damit lang ito? Comfortable itong isuot, kaya nagamit ko na ito. Hindi ito magandang tatak, ngunit ang material ay cashmere. Pinilit ni Yang Cheng ang kanyang dila bilang paghanga at sinabi, ang pinakamalaking bentahe ng suit na ito ay maaari itong makapag-isip ng iba. Anong naisip? Hindi maiwasang magtanong ni Liu Minggayo. Napaisip siya, baka gusto nitong purihin ang kagandahan niya. Tumawa si Yang Chen at sinabing, sa tuwing titingnan ko ang iyong mga damit, parang gusto kong tanggalin ang lahat ng mga butones sa gitna. Ang mukha ng inaasahan ni Liu Minggayo ay naging mukha ng kahihiyan at inis. Inabot niya ang kanyang kamay at bigla ang hinampas ang dibdib ni Yang Cheng habang pinapagalitan siya, hindi ka disenteng tao. Sabi ko sa'yo wag mo akong asarin sa office eh. Lumabas ka, lumabas ka. Nang hindi hinintay na tumayo si Liu Minggayo at itulak si Yang Cheng palabas. Biglang niyakap ni Yang Cheng ang balingkinitang baywang ni Liu Minggayo at itinaas ang buong maselang katawan ni Liu Minggayo. Umabot ang dalawang kamay niya, isa pababa at isa pataas. Hinaplos ng kanyang kaliwang kamay ang ibabang tiyan ni Liu Minggayo, at ang kanyang kanang kamay ay umakyat upang kunin ang isang matambok na Snow White peak. Oh! Sa bahagyang pagmamasa, naramdaman ni Liu Minggayo na parang tinamaan ng kidlat ang buong katawan niya. Ang kuko ng pilyong diablo na iyon ay naipit ang maliit na pulang ubas sa kanyang dibdib at talagang sinimulan itong kuskusin. Ikaw. Bitawan mo ako. Medyo nagmamakaawa ang babae na wala ng lakas sa katawan, pero ang ganitong pagmamakaawa ay parang pagbuhos ng langis sa apoy. Inihilig ni Yang Cheng ang kanyang ulo at hinalikan sa gilid ang labi ni Liu Minggayo. Pagkatapos ng ilang halik, sinabi niya na may bahagyang ngiti, baby, bakit parang hindi mo na ako kayang maghintay pa? Ikaw. Banibuli mo ako, napahiya si Liu Minggayo na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagsalita siya na may nakatagong kapitan na parang batang babae na binubuli. Gayunpaman, ang sumunod na aksyon ni Yang Cheng ay naging ganap na hindi makapagsalita. Ang ibabang bahagi ng katawan ni Yang Cheng ay itinulak pasulong at naramdaman ni Liu Minggayo ang isang bukol ng kung ano na tumataas sa pagitan ng kanyang mga binti. Sa ilalim ng propesyonal na palda ay isang manipis, kulay laman na medyas na makinis at may texture. Isang mahinang helenghing ng kasiyahan ang pinakawalan ni Yang Cheng. Ang karne ng hita ay nagbigay sa kanya ng hindi mapapantay ang kahanga-hangang sensasyon. Naramdaman pa ni Liu Minggayo ang init mula sa bagay ni Yang Cheng. Dahil sa 2 beses na naranasan ni Liu Minggayo na maging intimate kay Yang Cheng.
Ramdam na ramdam ni Liu Minggayo ang masigla at sumasabog na kapangyarihan sa katawan ng lalaking ito at ang bangis ng bagay na iyon. Ang isang mature na dilag na malapit na sa edad na 30s ay nasa edad na kung saan siya ay lalong sensitibo at nagnanais ng ganitong uri ng pabango ng lalaki. Matagal nang hindi nakita ni Liu Minggayo si Yang Cheng. Hindi man niya ito sinabi ng malakas, matagal na niya itong inirereklamo at pinagalitan siya sa pagiging isang walang pusong lalaki ng hindi mabilang. Tinanggihan niya ang malandi na aksyon ni Yang Chen dahil sa kanyang pagmamataas. Sa sandaling ito, habang naaamoy niya ang pabango ng pamilyar na lalaki at naramdaman ang lumalakas na kapangyarihan sa ibaba. Naramdaman ni Liu Minggayo na nanghina ang kanyang buong katawan at wala na siyang natitirang lakas sa kanya. Ang nagparamdam sa kanya ng walang katulad na kahihiyan doon ay talagang isang pakiramdam ng kawalan ng laman. Paano ako magiging napakawalan, Jia? Ungol ni Liu Minggayo sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sino ang nagmamalasakit? Nasabi ko nang ang magkasintahan tayo. Di ba vixen lang siya? Hindi ba't ang masamang tao na ito ay may gusto sa akin na walang kahihiyan? Sa pag-iisip nito, biglang tumalikod si Liu Minggayo. Ang kanyang dalawang jade arms ay nakakabit sa leeg ni Yang Cheng at nagkusa siyang humakbang pasulong at mapusok na halikan si Yang Cheng. Naramdaman ni Yang Cheng ang pinipigilang nakakabaliw na emosyon ng babae. Hindi niya napigil ang igalaw ang kanyang mga kamay. Matapos kalikutin ang dibdib ni Liu Minggayo, nabuksan ang jacket at sweater sa loob, nakitang-kita ang violet na bra sa loob. May hollow-out pattern pa rin ang bra. Bahagyang nanginig ang dalawang macelan na mapuputi at malambot na bukol, na para bang ipinagmamalaki nilang ipinapahayag ang kanilang pagnanais na masira. Matapos hawakan ang isa sa kanila gamit ang isang kamay, iniabot ni Yang Cheng ang kabilang kamay sa likod ni Liu Minggayo at sinimulang i-unzip ang palda ni Liu Minggayo. Biglang hinawakan ni Liu Minggayo ang kamay ni Yang Cheng na binubuksan ang palda. Ang kanyang dalawang mabulaklak na labi ay kumawala rin sa pagkadyot ni Yang Cheng. Tumingin siya kay Yang Cheng na may namumuong mga mata. Huwag mag-alala tungkol sa zipper. Magsuot ng palda. Nagulat si Yang Cheng. Ang biglaang ngiti ni Liu Minggayo ay nagdulot ng mainit na agos sa kanyang ulo. Nakita niya si Liu Minggayo na nagkusa na humiga sa desk. Ang dalawang snow white na bukol ng laman ay pinigas sa isang bilog na pancake. Nahulog silang lahat sa papel ng dokumento. Gayunpaman, dahil sila ay masyadong malaki, sila ay pinisinlampas sa bahagi ng dibdib ni Liu Minggayo. Ang malambot na kulay rosas na laman ay namamaga sa magkabilang gilid ng dibdib ni Liu Minggayo. Biglang lumingon si Liu Minggayo. Medyo nahihiya ang ekspresyon niya, medyo urgent, at medyo malambot. Naramdaman ni Yang Cheng na ang maliit na tolda sa ibaba niya ay sisabog na. Humakbang siya pasulong at halos itinaas ang palda ni Liu Minggayo, inilantad ang magandang puwitan na nakabalot sa pantyhose na kulay laman. Matapos himas-himas ng isang kamay ang baligtad na tatsulok ng puwitan ay ilang beses niya itong pinahid. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, hinailan niya ang pantyhose pababa sa kanyang mga tuhod. Biglang naramdaman ni Liu Minggayo na nalantad sa hangin ang kanyang paraiso. Hindi nagtagal, isang bola ng kumukulong mainit na bagay ang bumungad sa kanya, nagtagal sa gilid ng batis, nag-aatubili na umalis. Tumigil ka. Huminto sa paglalaro. Bilasan mo. Bilasan mo. Hindi na makapaghintay si Liu Minggayo. Bagamat pakiramdam niya ay para na talaga siyang mapanlokong Zorro, sa harap ng nag-iisang lalaki sa kanyang puso, ano ang dapat ilaan? Ngumiti ng masama si Yang Chen, at tumingin sa office lady na nakahiga sa mesa na parang hari, bilasan mo ano? Linawin mo. Nagmura si Liu Minggayo sa kanyang puso. Itong masamang tao, gusto pa rin niyang ipahiya ang sarili sa ganoong kritikal na sandali. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagbibirong mali siya ay nagpadama kay Liu Minggayo ng pagkakasala. Bilasan mo. Ilagay mo ang gamit mo. Halos nakapikit ang mga mata, nauutol na sinabi ni Liu Minggayo ang mga salitang hindi niya pinangarap na gawin sa kanyang buhay. Ang pangungusap na ito sa wakas ay nagpasabog ng pagnanasa ni Yang Cheng.
Walang pag-aalinlangan, itinuwid niya ang kanyang baywang at sumama sa nakatulala sa ilalim niya. Parang rumaragas ang alon, nilamon nito ang bawat pulgada ng balat ng lalaki at babae at bawat selda. Dahil nasa opisina sila, may panganib na matuklasan anumang oras. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagpapasigla ay lalong kasiya siya para sa dalawa. Sa seryoso at malinis na opisina, sinira ni Yang Cheng ang puting katawan sa ilalim niya. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay pinakawalan niya si Liu Minggayo, na paylay at kalahating walang malay, mula sa pagkakaroon ng ilang magkakasunod na orgasms. Ang hangin ay napuno ng isang erotikong amoy na maaaring sirain ang pagnanasa ng isang tao. Nagkalat ang napakaraming nakakahiyang likido sa leather chair ni Liu Minggayo at sa carpet sa tabi ng desk. Hinalikan ang namumula na mukha ni Liu Minggayo, ngumiti si Yang Cheng at sinabing, "Xiao Yuir, gusto mo bang tulungan kitang maglinis? Ikalulugod kong tulungan ka." Masakit at mahina ang katawan ni Liu Minggayo. Pakiramdam niya ay inilagay ang kanyang mga buto sa isang ulap. Ito ay lubos na komportable. Gayunpaman, nang marinig niya na gustong tulungan siya ni Yang Cheng sa paglilinis, naisip niya kaagad na hawakan siya doon. Nag-aalala siyang bumangon at tinakpan siya doon. She pouted and said, "No, I'll do it myself. Kung gusto mo pa ring gawin, mamamatay ako dito ngayon." Nalantad ang munting pakulo ni Yang Cheng. Awkward siyang ngumiti at hinayaan ang babae sa gusto nito. Sa totoo lang, isang beses pa lang siya nagpakawala kaya hindi pa siya nakontento. Gayunpaman, sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng opisina ni Liu Minggayo. Dahil sa katok sa pinto, tumalon ang puso ni Liu Minggayo sa kanyang lalamunan. Kung may nakakaalam na siya, isang department head, ay nakikipagrelasyon sa isang lalaki sa opisina, paano niya itataas ang kanyang ulo sa kumpanya sa hinaharap? Bahagyang sumimangot din si Yang Cheng at inayos ang kanyang damit. Dati-rati ay nakita niyang puro idlip at abala ang mga babaeng PR staff sa labas kaya hindi niya inaasahan na may papasok. Nagmamadaling tumayo si Liu Minggayo mula sa mesa at kumuha ng ilang tisyo para panasan ang kanyang katawan, ang mesa, at ang upuan. Bagamat hindi ito kakaiba, alam na alam ni Liu Minggayo na ang kanyang mukha ay puno ng matagal na lasa. Ang sino mang may tiyak na dami ng karanasan ay tiyak na mapapansin na may kakaiba. Bukod dito, sa kalagitnaan ng araw kasama si Yang Cheng sa opisina, na nakalock ang pinto, kahit sino ay magkakaroon ng espesyal na pag-iisip. Mamamatay ako, sinusubukan mo ba akong patayin? Galit na pinilipit ni Liu Minggayo ang braso ni Yang Cheng. Mapait na ngumiti si Yang Cheng at mahinang sinabi, "Dahil yan sa kooperasyon nyo. Okay lang, sabihin mo lang na pinag-uusapan natin ang trabaho. Anong trabaho ang dapat pag-usapan sa inyo? Kung gusto mong gumawa ng kasinungalingan, gawin itong mas kapani-paniwala." Inilibot ni Liu Minggayo ang kanyang mga mata kay Yang Cheng. Sa sandaling ito, isang pamilyar na malambot na boses ng babae ang nagmula sa labas ng pinto. "Minggayo, nasa loob ka ba?" Nanig ang mga ugat ni Yang Cheng. Boses talaga iyon ni Mo Chani. Nanlambot ang mga binti ni Liu Minggayo, at nanlaki ang matubig niyang mga mata. Hindi niya alam kung paano sisigot. Pagkatapos ng ilang masalimuot na ekspresyon na bumungad sa mukha ni Yang Cheng, tahimik siyang naglakad papunta sa pinto. "Anong ginagawa mo?" Hininaan ni Liu Minggayo ang kanyang boses. Nang makitang bubuksan na ni Yang Cheng ang pinto, halos lumundag ang puso niya. Mabuti kung nakita ito ng pangkalahatang kawani ng PR sa departamento, ngunit nakita ito ni Mo Chani. Not to mention na si Mo Chani ang dating boss niya at ngayon ay second in command sa kumpanya. Kung makikita niya itong ganito, hindi ba ito mag-iiwan ng masamang impresyon? Binigyan siya ni Yang Cheng ng nakaka-relax na ngiti at pagkatapos ay binuksan ang pinto, nag-iwan lamang ng sapat na espasyo para makapasok ang isang tao. Kinindatan niya si Mo Chani, na nakatayo sa labas ng pinto. Naisip ni Mo Chani na si Liu Minggayo ang hindi nagising mula sa kanyang pagtulog sa hapon. Nang buksan niya ang pinto, napagtanto niyang si Yang Cheng iyon.
Bakit nandito ang lalaking ito sa ganitong oras? Munting Chen, huwag kang mataranta. Pumasok ka, sabi ni Yang Cheng sa mahinang boses. Tulala si Mo Chani. Pinapasok siya ni Yang Cheng, kaya pumasok siya sa opisina. Mabilis na isinara ni Yang Cheng ang pinto. Ang matangkad na si Mo Chani ay kasing landi gaya ng dati. Nakasuot siya ng puting windbreaker na may matingkad na pulang scarf na nakatali sa kanyang leeg. Nakatali ang mahaba niyang buhok, at may hawak siyang folder sa kamay. Mukha siyang fashion model na naglalakad sa opisina, ngunit sa oras na ito, halatang nandito siya para pag-usapan ang ilang trabaho kay Liu Minggayo. Pagpasok pa lang niya sa opisina, naamoy niya ang pamilyar na nakakahiyang amoy. Tumangala si Mo Chani at nakita si Liu Minggayo, na ang damit ay medyo magulo. Magulo ang kanyang buhok, at namumula ang kanyang mukha. Nakatayo siya sa tabi ng desk habang gulo-gulo ang mga paa. Sa mesa, nagkalat ang mga magulong dokumento kung saan-saan. Ang umiiwas na mga mata ni Liu Minggayo. At ang mapagpanggap na tingin ni Yang Cheng. Kasama ang amoy ng mga hormone sa hangin, hindi pa banggitin na matalino si Mo Chani, kasama ang kanyang pangunawa kay Yang Cheng at sa sarili niyang karanasan, alam niya ang nangyari ngayon lang. Dalawang pulang ulap ang lumitaw sa mukha ni Mo Chani. Pakiramdam niya ay sobrang awkward ng sitwasyon. Lalo na ang lalaking malapit nang mamatay sa tabi niya. Ngumisi pa ito at kinindatan siya. Dati, noong nasa Public Relations Department siya, pakiramdam niya ay malapit si Yang Cheng kina Liu Minggayo, Zhao Hongyan, at iba pa. Ngunit hindi niya inaasahan na si Liu Minggayo, na pinakamatatag sa kanila, ay nahulog na. Gayunpaman, sa pag-aakalang siya ay nasa parehong sitwasyon, nakaramdam si Mo Chani sa kanyang puso. Kasabay nito, medyo nakaramdam siya ng sama ng loob kay Yang Cheng. Ilang babae ang sinaktan ng lalaking ito. Bagamat third party lang siya at kaya lang nilamon ang kanyang pait, hindi pa rin siya comfortable na makita talaga ang ganitong bagay. Mo. Department head mo, anong problema? Nagkunwaring kalmado si Liu Minggayo at nagtanong sa medyo mapait na boses. Bumalik sa katinoan si Mo Chani at sumagot ng, "Oh." Nagmamadali siyang sumagot, may problema sa financial integration ng Public Relations Department sa katapusan ng taon. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol dito, ngunit parang, mukhang hindi ito masyadong maginhawa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, napagtanto ni Mo Chani na may nasabi siyang mali. Ano ang ibig mong sabihin sa hindi komportable? Siyempre, hindi komportable nang malaman niyang may mali kina Liu Minggayo at Yang Cheng. Gusto niyang magpanggap na hindi niya alam, ngunit ngayon ay hindi niya maklear ang kanyang pangalan. Gusto talaga ni Liu Minggayo na maghanap ng butas na mapagtataguan. Tapos na, tapos na. Sa mga mata ni Mo Chani, siguradong naging witch siya. Ginawa niya ang ganoong bagay sa isang lalaking may asawa sa opisina sa sikat ng araw, at nahuli pa siyang gumagawa nito. Ang pagiging isang third party ba ay kailangang maging napakamiserable? Nang walang masabi sina Liu Minggayo at Mo Chani. At pareho silang mabigat ang loob at hindi alam kung ano ang gagawin, naglakad si Yang Cheng papunta sa desk ni Liu Minggayo at inabot upang ayusin ang mga nakakalat na dokumento sa desk. Habang nag-aayos siya, ngumiti si Yang Cheng kay Mo Chani at sinabing, "Halika, walang nakakaabala dito. Lahat tayo ay nasa iisang panig." Saglit na natigilan si Mo Chani bago niya naintindihan ang ibig sabihin ni Yang Cheng. Ilalapag ba niya ang lahat ng card niya sa mesa? Si Liu Minggayo naman ay hindi maintindihan ang nangyayari. Tumingin siya kay Yang Cheng na may pagkalito bago tumingin kay Mo Chani. Nang makita si Mo Chani na nakatayo roon na walang pakialam, mapait na ngumiti si Yang Cheng at sinabing, "Munting Chen, huwag kang tulala. Mayroon bang punto sa pagpapanggap na hindi mo alam? Hanggang dito na tayo, at nagpapakunwari ako sa pamamagitan ng pagtatago nito sa iyo. Kung magpapanggap ka na hindi mo alam, nagsisinungaling ka sa iyong sarili. Isa pa, sa tingin mo ba ako yung tipo ng tao na hindi naglalakas loob na aminin ang ginawa ko?
Huminga ng malalim si Mo Chani at tila naipon ang kanyang lakas ng loob. Naglakad siya pasulong at pinandilatan si Yang Cheng. Pagkatapos, ngumiti siya kay Liu Minggayo, na natigilan. To be honest, I feel a little uncomfortable, pero alam ko rin naman na hindi maganda ang pakiramdam mo. Ang pagiging manliligaw at mistress ay dapat na matigas, di ba? Pakiramdam ni Liu Minggayo ay hindi sapat ang kanyang mga selula ng utak. Ang sitwasyon sa kanyang harapan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa pakikinig sa mga salita ni Mo Chani, tila may relasyon siya kay Yang Cheng. Mo. Department head mo, huwag mong sabihin sa akin. Ikaw at siya. Hindi na hinintay na matapos si Liu Minggayo, tumanggaw si Mo Chani at sinabing, oo, para hindi ka na mahiya. Mabilis na pinutol ni Yang Cheng ang mga salita ni Mo Chani. Little Chen Chen, ano ang sinasabi mo? Ito ay hindi ka nais-nais at walang kahihiyan. Kung gusto mong linawin ang usapin at lutisin ito, kailangan mong harapin ito ng mahinahon. Tingnan mo, ako, ang salarin, ay nakatayo sa harap mo ng matuwid. Kung talagang makapal ang balat ang pag-uusapan, ako dapat ang pinakamakapal. Alam mo rin na makapal ang balat mo. Araw na at nagtatrabaho pa ang kumpanya, pero pumunta ka dito para makipaglaro sa isang babae. Hindi mo ba kayang pigilan ang sarili mo ng konti? Kung ang taong dumating ngayon ay hindi ako, kundi ang ibang chismosang empleyado na nakita kayong magkasama ni Minggayo at nakaamoy ng ganitong pabango, anong gagawin mo? Galit na sabi ni Mo Chani. Biglang nagising si Liu Minggayo. Sa sandaling ito, ang eksena ng krimen ay hindi pa ganap na nalilinaw. Mabilis siyang naglabas ng isang bote ng air freshener mula sa drawer at ini-spray ito ng ilang beses. Noon lang siya nakadama ng kaunting kagaanan. Mapait na ngumiti si Yang Cheng at sinabing, lahat ng kemikal. Ang sobrang pag-spray ay makakasama sa iyong katawan. Kung hindi ka dumating, kailangan ko bang i-spray ito? Kinagat ni Liu Minggayo ang kanyang mga ngipin at sumagot. Gayunpaman, nang mapagtanto niya na nasa harap pa rin siya ni Mo Chani, at sa harap ng isa pang kamag-anak, na tila napakamahiwagang sa kanya, malapit nang mabaliw si Liu Minggayo. Napabuntong hininga si Mo Chani. Mula sa panimulang gulat at pananabik, unti-unti siyang kumalma. Sa katunayan, sinabi ni Yang Cheng noon na mayroon siyang higit sa isang manliligaw, kaya medyo handa siya sa kanyang puso. Ngumiti siya ng mapait at sinabi kay Liu Minggayo, hindi tayo ang tunay na pakikitungo, kaya hindi mo kailangang kabahan sa harap ko. Kung tutuusin, magkasama, tayo na tapat sa isa't isa. To put it bluntly, we're both jackals of the same lair, vixens, so we're equal. Don't feel like you are in wrong. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang taong ito. Ang mga kuneho ay hindi kumakain ng damo malapit sa kanilang pugad, ngunit kinain niya ang lahat. Nang marinig ito ni Liu Minggayo, naramdaman niya na ito ay medyo makatwiran. Dahil isa ring mistress si Mo Chani, paano siya naiiba sa kanya? Hindi napigilan ng dalawang babae ang pakiramdam ng pagkakamag-anak sa kanilang mga puso. Nakita ni Yang Cheng ang pait at kawalan ng kakayahan ng dalawang babaeng mahal niya, at napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Walang patas sa mundong ito. Mula noong sinaunang panahon, walang makapagpaliwanag ng damdamin sa pagitan ng mga lalaki at babae. Matagal na tumahimik ang kapaligiran. Hindi rin alam ni Yang Cheng kung ano ang sasabihin para masira ang kapaligirang ito. Sa huli, pansamantala lang niyang naitanong, paano kung maghapunan tayo ngayong gabi? Ito ang aking treat. Kahit ano ay maayos. Halos sabay-sabay, sina Mo Chani at Liu Minggayo ay nagpunas ng malamig na tingin, nakatingin kay Yang Cheng na may hindi magiliw na ekspresyon. Sa tingin mo ba ang kasalukuyang sitwasyon ay kung ipaghahain mo kami sa isang pagkain, magiging maayos ang lahat? Sabi ni Mo Chani. Sa tingin mo ba napakadali nating lokohin? Sa tingin mo ba ay 3 taong gulang tayong babae? Sabi ni Liu Minggayo. Napakamot ng ulo si Yang Cheng sa pagkabalisa, ang dalawa kong tiyahin, hindi ka ba maaaring maging ganito? Malapit na akong mamatay sa pagkabalisa.
Sabihin ang iyong paninindigan. Pagagalitin mo ako ng ilang beses. Alam kong napakahayop ko minsan, ngunit hindi ko naisip na itago ito sa iyo at dayin ang iyong damdamin. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa kinatatayuan ko ngayon. Sinunod ko lang ang nararamdaman ko hanggang dito. Kahit sino sa inyo ang putulin ko, bukod sa masaktan ka, masasaktan din ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ganito na lang sasabihin ko. Pwede mo akong batukan, pwede mo akong pag-alitan, pwede mo akong kamuhian, pero hindi mo ako kayang kamuhian dahil mahal kita. I promise, maliban sa pangalan ng asawa sa marriage certificate, kahit anong gusto mo, basta meron ako, ibibigay ko sa'yo. Matapos sabihin ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Talagang gusto ni Yang Cheng na huminga ng malalim sa kanyang sigarilyo, ngunit naalala niyang nasa opisina siya, kaya't maaari lamang niyang bawiin ang kanyang kamay at paikot-ikot. Ito ay masyadong suffocating. Kung iisipin noong nasa ibang bansa siya, kailan pa siya nakaramdam ng sobrang pagka-depress dahil sa mga babae. Iyon ang dahilan kung bakit talagang hindi magandang bagay ang pag-ibig. Not to mention the humans, kahit tawagin siya ng iba na Diyos, kahit Diyos ay hindi makayanan. Matapos marinig ito, sabay na iniwas ni Mo Chani at Liu Minggayo ang kanilang mga mukha at pinunasan ang gilid ng kanilang mga mata. Sa tingin mo ba ikaw ang direktor ng Women's Federation o isang babaeng psychologist? Gusto mo pa rin bang gumawa ng psychological counseling sa amin? Hindi naman sa sobrang hirap natin, bakit ka babalisa? Tama, iniisip lang natin kung ano ang kakainin natin ngayong gabi. Dapat sabay tayong uminom, diba, Minggayo? Kinindatan ni Mo Chani si Liu Minggayo. Tumango si Liu Minggayo at nakangiting sinabi, may alam akong magandang Italian restaurant, dadalhin ko si department head mo doon. Huwag mo akong tawaging department head, tawagin mo lang akong Chani, nakangiting sabi ni Mo Chani. Sige, Chani, itinikom ni Liu Minggayo ang kanyang mga labi at ngumiti, na tila mas nakaka-relax. Nang makita ito, alam ni Yang Cheng na kahit papaano ang buhol sa puso ng dalawang babae ay hindi na nakatali sa ngayon, kaya medyo naaliw siya. Lumapit siya sa kanila at nakangiting sabi, isama mo ako, it's my treat. Pinandilatan siya ni Mo Chani, bakit ka nakikialam sa pagkain ng babae? Bakit kailangan mo kaming tretuhin? Hindi naman sa wala kaming pera. Kung wala ng iba, bilisan mo at bumalik, kailangan pa naming pag-usapan ang tungkol sa trabaho. Hoy, wag kang ganyan, paano mo naman mababaliwala yung lalaki mo? Malungkot at galit na sabi ni Yang Cheng. Ikaw kasi nakikiusap ka na samahan mo kaming kumain. Gusto mo ihain ka namin pagkatapos kumain. Kung ganoon, syempre ang galing. Ngumiti si Yang Cheng at medyo nahihiyang sinabi. Pinandilatan siya ni Liu Minggayo at nakipag-eye contact kay Mo Chani. Silang dalawa, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay pilit na tinulak palabas ng pinto si Yang Cheng. Lumabas ka, lumabas ka. Kailangan nating magtrabaho. Huwag mo akong itulak, hindi ba ako makakalakad mag-isa? Hindi alam ni Yang Cheng kung tatawa o iiyak. Nagsisimula na siyang hindi magustuhan. Matapos isara si Yang Cheng sa pinto, nagkatinginan ang dalawang babae at nakita ang sarili nilang mga mukha sa mata ng isa't isa. Nagtawanan silang dalawa. Pagkatapos umalis sa opisina ni Liu Minggayo, medyo na-refresh si Yang Cheng. Hindi man niya alam kung ano ang pag-uusapan ng dalawang babae, at least na-resolve niya ang nakakahiyang krisis at hindi niya hinayaang masira ang relasyon nilang tatlo. Bagamat kalmado pa rin si Yang Cheng noon, sa katunayan, walang tigil ang pagtibok ng kanyang puso. Lahat sila ay matalinong tao, kaya imposibleng makawala dito. Sinabi lang niya ang nasa isip niya at hindi na masyadong nanggugulo. Habang naglalakad hanggang sa elevator ng gusali, pinindot ni Yang Cheng ang button para bumaba. Hindi nagtagal at may elevator na bumaba. Pagbukas ng pinto, may dalawang babaeng nakatayo sa elevator. Tumangala si Yang Cheng at itinigil ang kanyang mga yapak.
Ito ay si Lin Ruoxi na nakasuot ng dark blue na damit at ang kanyang assistant na si Wu Yu. Hindi niya alam kung lalabas si Lin Ruoxi para magtrabaho o bababa sa isang partikular na palapag para magpatrol, ngunit nagkataong nasa elevator ito. Nang makitang biglang sumulpot si Yang Cheng sa sahig ng Public Relations Department, halatang bahagyang nakasimangot si Lin Ruoxi at nanlamig ang kanyang mukha. Bagamat ipinangako niya kay Yang Cheng na mananatili sa isang posisyon sa Public Relations Department, sa katunayan, lahat ng kanyang trabaho ay inilipat sa bagong kumpanya ng entertainment. Walang ibang dahilan para humarap si Yang Cheng sa Public Relations Department sa oras na ito, maliban sa pagpunta dito para gumawa ng isang bagay na hindi nauugnay sa trabaho. Kung gusto mong pumasok, pumasok ka agad. Nang makitang natulala si Yang Cheng sa elevator, hinimok ng assistant na si Wu Yu. Hindi ibinaba ni Yang Cheng ang kanyang sarili sa kanyang antas. Tahimik siyang pumasok sa elevator at tumabi kay Lin Ruoxi. Natahimik ang elevator. Naramdaman ni Yang Cheng na kainahinala ang pagtayo roon ng walang sinasabi, kaya bigla niyang tinanong, magpapatrol si General Lin. Sumimangot si Wu Yu at sinabing, ano ang kinalaman ng Pangulo sa iyo? Ngumisi si Yang Cheng. Assistant ka lang. Ako ang direktor ng branch. May karapatan kang kontrolin ako. Si Buddha ay mayroon ding 3 punto ng galit. Itong si Wu Yu ay hindi nagustuhan, ngunit gusto niyang maliitin siya sa isang casual na tanong, iyon ay sobra. Oo naman, nagdusa si Wu Yu sa katahimikan. Namula ang mukha niya at hindi makapagsalita. Hindi, sasalubungin ko ang bagong vice-presidente, mahinahong sagot ni Lin Ruoxi. Bagong vice-presidente. Naguguluhan si Yang Cheng. Mula nang mamatay si Lin Kun, ang lahat ng bahagi ay inilipat kay Lin Ruoxi. Si Yulei ay karaniwang isang multinational na kumpanya na pinamamahalaan ni Lin Ruoxi lamang. Sa makatuwid, ang mga posisyon sa kumpanya ay karaniwang napagpasyahan ni Lin Ruoxi lamang. Ang talakayan sa pagpupulong ng mga shareholders ay isang formalidad lamang. Sa totoo lang, kung may vice-presidente o wala ay nakasalalay kung payag si Lin Ruoxi o hindi. Dahil ang babaeng ito ay palaging pinananatili ang diwa ng isang workaholic, at ang Departamento ng Relasyon sa Publiko ng Yulei ay napakahusay, ang vice-presidente ay tila kalabisan. Hanggang sa huling pagkakataon, nang si Lin Ruoxi ay nagpapagaling ng kalahating buwan. At si Mo Chani ang pumalit sa ilan sa mga responsibilidad, sinamantala ni Lin Ruoxi ang pagkakataon na gawin si Mo Chani bilang Vice President. Gayunpaman, ito ay isang pamagat lamang, at karamihan sa mga gawain ay ginawa pa rin ni Lin Ruoxi ng mag-isa. Siyempre, kakaiba ang nakita ni Yang Cheng na bigla niyang gusto ang isang vice-presidente. Hindi kaya nagbago ang isip ni Lin Ruoxi at gusto siyang bigyan ng kalayaan. Ito ay para sa pagpapatakbo ng produkto ng bagong material at sa pakikipagtulungan kay Mayon. Kami at ang Hong Kong ay nagpadala ng mga tao upang pumasok sa mga kumpanya ng isa't isa, kaya mas madaling makipag-usap at pamahalaan, maikling paliwanag ni Lin Ruoxi. Dahil sa tagumpay ng pagbuo ng bagong material, mabilis na tataas ang bahagi ng merkado ni Yulei sa lalong madaling panahon. Kaya, ang workload ay tataas din ng husto. Sa kahulugan ng tiwala at pagtutulungan sa isa't isa. Ipinagpalit ni na Yulei at Mayon ang talento sa pamamahala para sa isang mataas na posisyon sa mga kumpanya ng isa't isa. At sila ang magiging responsable para sa pamamahala ng merkado ng bagong material. Matapos marinig ito, hindi na nagtanong pa si Yang Cheng. Gayunpaman, bigla niyang naisip kung dapat din ba siyang makipagdiborsyo sa kalahating taon at magbitiw sa kanyang kasalukuyang trabaho. Gayunpaman, kapag nangyari iyon, malamang na maapektuhan ang pakikipagtulungan na kanyang hinihila sa ngayon. Ito ay isang problema. Nadama ni Yang Cheng na kailangan niyang maghanap ng oras para makausap si Lin Ruoxi ng mag-isa. Pagkarating sa unang palapag at paglabas ng elevator, tahimik na umalis si Lin Ruoxi kasama si Wu Yu papunta sa parking lot. Bumalik si Yang Cheng sa entertainment company sa kabilang kalsada ng mag-isa. Pagkatapos bumalik sa sahig ng Yulei Entertainment, diretsyong naglakad si Yang Cheng sa opisina ni Wang Jia.
Mabilis na nagtatype si Wang Jia. Nang makita niyang pumasok si Yang Cheng, agad siyang tumayo at nakangiting sinabi, "Direktor, kumusta? Mapagkakatiwalaan ba ang direktor na si Huang na iyon?" Inilabas ni Yang Cheng ang SD card mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa harap ni Wang Jia. He said expressionlessly, "Ito ang resulta ng negotiation. Maaari mong tingnang mabuti. Panoorin mo na lang ang video file." Mukhang nalilito si Wang Jia. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ipinasok niya ang SD card sa kanyang laptop at binuksan ang video file. Pagkaraan ng ilang sandali, isinara ni Wang Jia ang video sa takot. Namula si Wang Jia at hindi naglakas loob na tingnan si Yang Cheng. "Direktor. Ano? O di ba sabi mo hindi mapagkakatiwalaan si Director Huang?" Sa video kanina, yung nasa harap ng babaeng yun si Director Huang, yung nasa likod yung producer, at yung babaeng nakahiga sa sofa sa may gitna ay ang asawa ng direktor. Pinilit nilang ilagay ang palabas na ito para sa akin at hiniling sa akin na maging direktor at cinematographer nila. Buti na lang at hindi nila ako hiniling na maging dabang. Hindi ko alam kung paano mag-dub para sa babaeng iyon, sabi ni Yang Cheng na may distressed expression. Si Wang Jia ay pawis na pawis. Puno siya ng hiya. "Direktor, tiyak na titingnan ko ng mabuti bago makipag-ayos sa susunod." Maluwag na ngumiti si Yang Cheng. "Wang Jia, bago ka pumunta dito, hindi ka talaga nakikipag-ugnayan sa mga tao sa entertainment industry, di ba?" "Oo, gumagawa ako ng ilang public relations work, pero hindi talaga ako nakikipag-ugnayan sa entertainment industry," sabi ni Wang Jia. "Ganon na nga. Tingnan mo nang mabuti sa susunod. Hindi para sa akin yan, lalaki ako at hindi ako sasamantalahin. Dapat mong bigyang pansin ang iyong sariling kaligtasan at tandaan na magdala ng higit pang mga taong pinagkakatiwalaan mong iwasan." Paghihirap, payo ni Yang Cheng. Akala ni Wang Jia ay papagalitan siya, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang ibig sabihin ni Yang Cheng. Nagpasalamat siya at sumang-ayon sa kanya at the same time. "Direktor, salamat." Napangiti si Yang Cheng habang inilabas ang SD card mula sa laptop ni Wang Jia. "Don't tell me gusto mong itago ito." Siyempre hindi, mabilis na ikanaway ni Wang Jia ang kanyang kamay. Masyadong pangit ang bagay sa loob. Dinurog ni Yang Cheng ang SD card at itinapon ito sa dustbin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wang Jia, "Huwag kang mabigatan dahil sa nangyari ngayon, lalo na sa harap ko. Hindi ko iisipin na napapabayaan mo ang iyong tungkulin. Ang pinakamahirap intindihin sa mundong ito ay ang puso ng tao. Kapag pumasok ka sa trabaho sa hinaharap, kailangan mong magpahinga. Kung hindi, ang pagpunta sa trabaho ay mas masahol pa kaysa sa pagpunta sa libingan." Napangiti si Wang Jia. "Direktor, nagpapalabis ka." Alam ni Yang Cheng na magaling ang kanyang assistant, kaya hindi na niya ito kinukulit. Hinayaan niya si Wang Jia na magpatuloy sa pagtatrabaho habang palabas siya ng opisina. Bumaba siya ng hagdan at pumunta sa music production room ng Yulei Entertainment sa susunod na palapag. Dahil sa katotohanang napakalakas ng startup capital, nagkaroon ng sariling recording studio ang Yulei Entertainment at lahat ng uri ng music production room na may lahat ng uri ng kagamitan. Ang mga artista at music hero na kinontrata ng kumpanya ay maaaring magsagawa ng lahat ng paglikha ng musika at pagsasanay sa pagkanta dito. Medyo nag-alala si Yang Cheng kay Huilin na unang beses na pumunta sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang batang babae na nanatili sa mga bundok sa buong taon at hindi gaanong nakikita ang mundo. Malamang na kinakabahan siya saglit na kaharap ang napakaraming estranghero ng biglaan. Pagdating niya sa recording studio, nakita ni Yang Cheng si Zhao Teng na nakatayo kasama ang isang grupo ng mga staff at music hero. Ang ilang mga sound engineer at music hero ay may suot na headphone at nakikinig sa isang bagay. Sa recording studio, hinubad ni Huilin, na nakasuot din ng malalaking headphone, ang kanyang coat at nagsuot lamang ng manipis na pink na sweater. May mga butil ng pawis sa kanyang dalisay at magandang mukha.
Nakapikit ang mga mata niya at parang nalulubog siya sa kung anong emosyon habang may kinakanta siya. Nang makita ni Zhao Teng si Yang Chen na papasok sa recording studio, agad niyang tinapik ang grupo ng mga kasamahan na abalang-abala sa pakikinig sa musika at nagpakilala, ito si Director Yang. Ang ilan sa inyo ay hindi madalas pumunta rito, halika at kilalanin. Isa't isa. Bahagyang ngumiti si Yang Chen at nakipagkamay sa kanila. Ipinakilala ni Zhao Teng ang background ng mga taong ito. Sila ay karaniwang mga producer at music hero na kinontrata ng kumpanya. Nagulat sila nang malaman na ang binata sa kanilang harapan ay ang pinakamataas na opisyal sa kumpanya, ngunit hindi sila naglakas loob na maliitin siya. Sa pamamagitan man ng background o kakayahan, ang edad ay walang ibig sabihin. Seeing that everyone is so engrossed in her singing, parang ang galing kumanta ng pinsan ko. Tanong ni Yang Chen. Mabilis na tumango ang isa sa mga music hero. Pinsan mo ba talaga siya, Director? Parang kuya, parang ate. Ang boses ni Miss Weilin ay maaaring may rank sa nangungunang tatlo sa lahat ng mga aawit na narinig ko sa aking buhay. Higit sa lahat, mayroong isang ethereal na kalidad sa kanyang boses na bihira para sa mga babae ngayon. Siguradong related ito sa ugali niya. Tama. Outstanding ang boses niya. As long as she goes through some polishing and polishing some of her falsetto and high notes, she can adapt to many songs, another musician said. Bahagyang nagulat si Yang Chen. Napatingin siya kay Weilin na seryoso pa ring kumakanta sa recording studio. Kinuha niya ang isang headphone at isinuot iyon. Isang lyrical old song ang nagmula sa headphone. Dahil hindi gaanong alam ni Yang Chen ang domestic music at mga pelikula ni Huaxia, hindi niya matukoy kung sino ang mga awit. Gayunpaman, nang ito ay kinanta ni Weilin sa kanyang nakakapreskong boses, ito ay talagang kaaya-aya. Inalis ni Yang Chen ang headphone at sinabi sa lahat, I think she's quite tired and she's sweating. Let her rest for a while. It's not good for her voice kung patuloy siyang kumanta ng ganito. Haha. Direktor. Hindi naman sa ayaw naming tumigil si Miss Weilin, pero si Miss Weilin ay sobrang engrossed sa kanyang pagkanta kaya hindi namin siya matiis na matakpan siya, biro ng ilan sa mga producer. Sa sandaling ito, pumasok ang isang receptionist at nagtanong sa malutong na boses, nandito ba si Director Yang? Lumingon si Yang Chen at nagtanong, anong problema? Magalang na sinabi ng batang receptionist, Director, may naghihintay sa iyo sa reception room ng kumpanya. Kilala ka daw niya at gusto niyang makilala mo si Miss Weilin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Chen. Hiniling niya sa receptionist na bumalik muna at pumasok sa recording studio para tumabi kay Weilin. Nang makita ni Weilin si Yang Chen na papasok, agad siyang tumigil sa pagkanta. Namumula ang kanyang mga pisngi at nakaramdam siya ng hiya na kumanta sa harap ni Yang Chen. Tinanong niya, Kuya Yang, bakit ka nandito? May gustong makakita sa akin at ikaw din, nakangiting sabi ni Yang Chen. Kinusat ni Weilin ang kanyang mga mata. Walang gaanong nakakakilala sa kanya. Sino yun? Ate ko ba? Nagkibit balikat si Yang Chen at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ito ay ang iyong lola o ang iyong lolo. Dinala niya si Weilin sa reception area sa unang palapag ng kumpanya. Upang makatanggap ng iba't ibang mga customer, maliban sa front desk, mayroong iba't ibang mga reception room na may iba't ibang laki sa unang palapag. Pinaghiwalay sila ng mga naka-estilong soundproofing na pader, na ginawang simple at maganda ang hitsura ng mga kwarto. Pagkatapos maglakad papunta sa silid na binanggit ng staff sa front desk, nakita ni Yang Chen ang taong nahulaan niya. Si Lin Shiguo ay nakasuot ng medyo mabigat na itim na Amerikana, may hawak na isang tasa ng mainit na tsaa na inihain ng isang kawani. Sa medyo bata niyang mukha, hindi gaanong bakas ng edad ang makikita. Tahimik siyang umupo sa upuan niya. Hindi man siya umimik, may dignidad pa rin ang aura niya nang hindi nagagalit. Katulad pa rin ng dati si Grey Robe, tahimik na nakatayo sa sulok na nakayuko, parang nakatulog. Nang makita niyang pumasok sina Yang Chen at Weilin,
ang hindi nakangiting mukha ni Lin Shiguo ay nagpakita ng magiliw na ngiti. Siyempre, nakadirekta lang ito kay Huailin. Huai'er, halika sa tabi ni Lolo, kumaway si Lin Shiguo kay Huailin. Nang makita ni Huailin si Lin Shiguo, isang bakas ng kagalakan ang lumitaw sa kanyang mukha, ngunit pagkatapos ay tila nag-aaway. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, masunurin siyang umupo sa tabi ni Lin Shiguo. Hinailan ni Yang Chen ang isang upuan para sa kanyang sarili at umupo. Naka-cross legs, humikab siya at hindi umimik. Walang pakialam si Lin Shiguo kay Yang Chen. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang apo at nakangiting nagtanong, "Nasanay ka na ba kay Jonghai? May kailangan ka ba? Bibilhin ka ni Lolo. Balita ko dito ka nag-aaral kumanta at sumayaw. Gusto mo bang maging isang mang-aawit?" Mahinang sinabi ni Huailin, "Lolo, baka hindi ako maging singer. Gusto ko lang makahanap ng trabahong gusto ko." Hehe, napakatalino ng Huai'er ko, siguradong magtatagumpay ka. O tama, dahil dito ka nagtatrabaho, bakit hindi ka binilhan ni Lolo ng kotse? Mungkahi ni Lin Shiguo. Nagmamadaling umiling si Huailin. Hindi, ayos lang. Lolo, hindi ako marunong magmaneho, at sinabi ng kapatid ko na ipapadala niya ako para sunduin ako. Lumiwanag ang mukha ni Lin Shiguo. Huai'er, sabi mo tinawag mo si Roxy Big Sister. Hindi ka galit sa kanya. Tumingin din si Yang Chen kay Huailin. Nagtataka siya kung paano tiningnan ni Huailin si Lin Roxy. Siya ay lumaki sa tabi ni Abbas Yun Miao, kaya dapat niyang kamuhian si Lin Roxy. Kung tutusin, apo siya ng isang third party. Bakit ko siya kamumuhian? Mahinang sabi ni Huailin, napakaawa din ni Sister. Wala namang ginawang masama si Sister. Kinasusuklaman man siya ni Lola, ang lola lang ng kapatid niya ang dapat niyang kamuhian. Usapin niyon ni na Lolo at Lola. Nararamdaman ko na lang na parehong dugo ang dumadaloy sa katawan ko gaya ng kapatid ko. Basta maganda ang pakikitungo sa akin ni ate, dapat gusto ko siya. Medyo namumula ang mga mata ni Lin Shiguo. Maging ang isang matanda na dumaan sa daan-daang laban at may mataas na posisyon ay hindi napigil ang maging emosyonal nang marinig ang sinabi ng kanyang apo. Roxy, alam ba niya kung sino ka? Tanong ni Lin Shiguo. Umiling si Huailin. I don't dare to say, Lolo. I'm afraid that my sister will hate me. I'm sorry, Huair. Dahil sa pagkakamali ni Lolo, pareho kayong kailangang lumaki ng husto. Mapait na bamantong hininga si Lin Shiguo. Natahimik si Huailin, na parang hindi alam ang isasagot. Total, lumaki siya kasama si Abbas Yun Miao. Siguradong may sama ng loob siya kay Lin Shiguo. Pagkatapos ng lahat, si Lin Shiguo ang nagkasala kay Abbas Yun Miao at naging sanhi ng pagkawala ng buhay ng kanyang mga magulang sa ibang bansa. Si Grey Robe, na nakatayo sa sulok, ay biglang nagsabi, "Guro, dahil si Miss Huai'er ay makakasama ni Miss Roxy, darating ang araw na malulutas ang masamang relasyon na iyon. Naniniwala ako na sa malapit na sa hinaharap, maririnig ni Master na tinatawag kang lolo ni Miss Roxy." Nagliwanag ang mga mata ni Lin Shiguo sa pag-asa, ngunit agad niya itong pinigilan. Nilinggan niya si Huailin at sinabing, "Huai'er, napakalinis mo, mabait, at makatwiran. Napakasaya ko. Gayunpaman, ang iyong kapatid na babae ay mas matigas ang ulo at matyaga kaysa sa iyo. Nagagawa pa niya ang mga bagay sa pamamagitan ng kawit o ng manloloko. Gayunpaman, may isang bagay na katulad mo. Mabait siyang tao, pero dahil sa sakit na dulot ng lolo sa kanya, wala siyang ibang nagawa kundi tiisin ang pressure ng outside world at lamaking matigas ang ulo. Kaya, kung isang araw, matuklasan niya ang iyong tunay na pagkatao at magalit sa iyo, huwag makipagtalo sa iyong kapatid. Dahil ang kinaiinisan niya ay hindi ikaw, kundi ako, ang iyong lolo." Dahan-daang tumango si Huailin at kinagat ang kanyang mga labi, hindi umimik. Nag-flash ang mga emosyon sa mga mata ni Yang Chen. Bagamat hindi pinanood ni Lin Shiguo ang paglaki ni Lin Roxy at ilang beses lang siyang nakita mula noong bata pa siya,
naiintindihan niya ng husto ang apo nitong babae. Totoo na ang mga miyembro ng pamilya ang higit na nagkakaunawaan sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali na pakikipag-chat kay Huilin, sinabi ni Lin Shiguo kay Yang Cheng, na matagal nang hindi pinansin, kamakailan lang, mukhang may problema ka. Alam ni Yang Cheng na tiyak na pinag-uusapan ni Lin Shiguo ang tungkol sa pagpatay kina Zheng Xinlan at Xu Jihong. Ngumisi siya at sinabing, hindi iyon problema, maliit na pag-aalala lang. Kung pipilitin mong sabihin na ito ay gulo, pakiramdam ko ang pagpunta sa Beijing at patayin ang lahat sa Zheng family ay medyo mahirap. Malamig na bamantong hininga si Lin Shiguo. Dapat ay napakalinaw mo na hindi iyon makatotohanan. Bagamat mayroon kang kakayahan na gawin ito, may milyon-milyong tao sa mundong ito na napupuot sa iyo. Maaari mo bang patayin silang lahat? Hindi ka walang emosyon na makina. Ang katotohanan na handa kang bumalik sa huwasiya at mamuhay ng normal ay nangangahulugan na ikaw ay isang taong may damdamin. Alam ng sino mang nakapatay na ang pagpatay sa iba ay magdudulot sa kanila ng sakit, at gayon din ang mga tao sa kanilang paligid. Hindi ka gagawa ng kalokohan. Nang marinig ni Huilin ang pag-uusap ni Lin Shiguo at Yang Cheng, nanlaki ang kanyang matubig na mga mata. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at masunurin na hindi hamarang. Iniunat ni Yang Cheng ang kanyang daliri at kinamot ang kanyang pisngi. Ano pa ba ang magagawa ko? Lahat sila ay nag-iisip na patayin ang apo mo. Bagamat kaya ko siyang protektahan, paano naman ang mga taong pinapahalagahan ko? Wala akong 3 ulo at 6 na braso. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang puksain sila sa pinakamahalagang sandali. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari ang inaalala mo. Isang malalim na ngiti ang ipinakita ni Lin Shiguo. Kumunat ang noo ni Yang Cheng. Anong ibig mong sabihin? Sa pinakakaunti, bago magtapos ang pangkalahatang halalan ng huwasiya sa susunod na taon, ang Zheng family ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Maliban na lang kung ayaw na nilang magkaroon pa ng paninindigan sa politika ni huwasiya, kumpiyansa na sabi ni Lin Shiguo. Nag-isip sandali si Yang Cheng. Baka naman pinilit mo sila. Bagaman ang aming Lin family ay may kaunting impluwensya, hindi kami kailanman nakikialam sa mga maharlikang pamilya o politika. Anyway, isang taong may sapat na impluwensya ang tumulong sa iyo. Bukod dito, ang taong iyon ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa akin, sabi ni Lin Shiguo. Sa pagtingin sa palihim na ekspresyon ni Lin Shiguo, maraming posibilidad ang pumasok sa isip ni Yang Cheng. Sa huli, iisa lang ang maaring dahilan. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ang dahilan na iyon, nakaramdam si Yang Cheng ng matinding pagkairita. Ayoko sa mga taong nakikialam sa negosyo ng ibang tao. Ang paghinga ni Yang Cheng ay naging hindi pantay. Kaya kong lutisin ang lahat sa aking sarili. Yang Cheng. Biglang nagtaas ng boses si Lin Shiguo at sinabing may seryosong ekspresyon, palagi kong iniisip na ikaw ay isang lalaki na mas mature kaysa sa iyong edad. Ngayon, parang hindi naman. Sa mundong ito, hindi lahat ay malulutas sa pamamagitan ng pagpatay. Iyan ang pinakamababang paraan. Mas alam mo ito kaysa sa iba. Isa pa, sa mundong ito, may mga bagay na hindi mo maitatanggi kahit ayaw mong aminin. Kung sa iyo, sa iyo. Kahit gusto mong tumakas, hindi mo magawa. Pinaikit ni Yang Cheng ang kanyang mga mata, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung gusto mo lang akong kausapin tungkol sa kalokohang ito, hindi ako interesadong makinig. Nagpakawala ng mahabang hininga si Lin Shiguo at uminom ng isang subo ng tsaa bago sinabing, sige, may sasabihin pa ako sa iyo. Bilisan mo. Alis na ako sa trabaho. Medyo naiinip si Yang Cheng. Dapat mo ring malaman na sa panahong ito, ang ating Dragon Team at Water Dragon Team ay parehong nawalan ng maraming lakas ng tao. Kaya, simula sa katapusan ng buwang ito, magre-recruit kami ng isang batch ng mga elite mula sa buong huwasiya upang maging mga reserba ng aming Yellow Flame Iron Brigade. Sasailalim sila sa mahigpit na pagtatasa at pagsasanay.
Umaasa ako na maaari kang maging punong tagapagturo sa training base sa Zhonghai at bigyan sila ng praktikal na patnubay, sabi ni Lin Shaguo. Nagtaas ng kilay si Yang Cheng at hindi napigil ang tumawa. Hindi mo ba ako hinahanapan ng gulo? Kung ako ang maging chief instructor, hindi ba halata na naging pamilya na ako sa inyo? Wala itong may dudulot na mabuti sa akin. Una sa lahat, ikaw lang ang chief instructor sa pangalan. You can totally let someone else to take charge of the daily teaching. Don't think that I don't know that the team you brought into the country the last time was ang mercenaryong grupo ng Zea Eagles, na nagdulot ng kaguluhan sa Mediterranean Sea at Persian Gulf. Sa aming pagsasanay, kulang kami sa mga tactical na konsepto ng internasyonal na nangungunang mercenaryong grupong ito. Pangalawa, maipapangako ko sa iyo na ibibigay ko sa iyo ang pinakabagong tulong sa hinaharap upang protektahan ang mga taong pinapahalagahan mo. At least, hindi ka mahuhuli ng mga kalaban gaya ng pamilya Zeng. Pagkatapos magsalita ni Lin Shaguo, humigop siya ng tsaa at matiyagang naghintay sa sagot ni Yang Cheng. Natahimik si Yang Cheng. Talagang kaakit-akit ang mga kondisyon ni Lin Shaguo, lalo na ang katotohanang handa siyang magbigay ng proteksyon. Ito ang nagpasakit ng ulo niya. Kung tutusin, hindi siya makapagpadala ng maraming mersenaryo kay Huaxia para protektahan ang mga tao sa paligid niya. Kahit na ang mga taong iyon ay payag, magiging makasarili sa kanya na ipagpaliban ang kanilang normal na trabaho. Kaya naman hiniling niya kay Sauron na magpadala ng maliit na pangkat ng Sea Eagles. Pagkatapos, naisip niyang hihiwalayan niya si Lin Ruaxi sa kalahating taon. Sa oras na iyon, kung wala ang ganitong antas ng pagkakamag-anak, mas mabuti para sa kanya na maging palakaibigan kay Lin Shaguo. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Yang Cheng. No problem. However, this matter must be kept secret. As much as possible, huwag mong ipaalam sa outside world na kasali ako. Baka sa mukha ni Lin Shaguo ang isang ngiti ng pag-unawa. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko ang kahalagahan nito. Kapag kailangan ka, makikipag-ugnayan kami sa iyo muli. Pagkatapos ng talakayan, hindi na nanatili si Lin Shaguo. Matapos sabihin kay Huilin na alagaan ang sarili, tahimik siyang umalis sa kumpanya kasama si Grey Robe. Hindi nagtagal, nakatanggap si Huilin ng tawag mula kay Lin Ruaxi. Hiniling niya kay Huilin na bumaba at sabay na umuwi. Si Huilin ay tila nasa mataas na espiritu. Mukhang marami siyang gustong sabihin kay Lin Ruaxi sa kotse. Para kay Lin Shaguo, halatang hindi niya babanggitin ang isang salita tungkol dito. Tiningnan ni Yang Cheng ang oras. Malapit nang mag-time, kaya bumaba siya at nagmaneho pauwi. Sa kotse, patuloy na naaalala ng isip ni Yang Chen ang taong nagpilit sa pamilya Zeng na tulungan siya. Bagamat hindi siya sigurado kung sino iyon, ang malabong posibilidad ay naging dahilan upang malumanay na manginig ang tali na nakabaon sa puso ni Yang Chen sa loob ng napakaraming taon. Sa mabigat na puso, umuwi si Yang Cheng. Kararating lang ni Lin Ruaxi at Huilin. Nang makalabas sila sa Bentley ni Lin Ruaxi, ang dalawang babae ay masayang nag-uusap. Gayunpaman, nang makita nilang sinusundan sila ni Yang Cheng pauwi, hindi nila siya binati. Mapait na ngumiti si Yang Cheng. Ito ay isang bagay para kay Lin Ruaxi, ngunit si Huilin ay pareho. Halata namang natuto siya sa kapatid niya. Hindi niya natutunan ang magagandang bagay, ngunit mabilis niyang natutunan ang malamig at walang malasakit na kung fu. Nang pumasok si Yang Cheng sa bahay, sinabi niya kay Lin Ruaxi, na hindi siya pinapansin. Ruaxi, pwede ba tayong mag-usap? I have something to discuss with you. Si Lin Ruaxi, naaakyat na sana sa itaas para magtrabaho gaya ng dati, ay lumingon ng may pag-aalinlangan. Nang makitang tila hindi nagbibiro si Yang Cheng, walang pakialam siyang tumanggo at sinabing, mag-usap tayo sa aking pag-aaral. Pagkatapos noon, si Lin Ruaxi ay umakyat sa hagdan ng mag-isa. Walang pakialam si Yang Cheng at sinundan siya sa itaas sa pag-aaral ni Lin Ruaxi. Ang silid ay kapareho pa rin ng dati, na puno ng kakaibang halimuyak ni Lin Ruaxi,
na naging dahilan upang si Yang Cheng ay sakam na huminga ng dalawang malalim. Hindi napansin ni Lin Ruoxi ang maliit na pagkilos ni Yang Cheng, nakaramdam ng kaunting panlulumo. Pumunta siya sa French window at tiningnan ang tahimik na gabi ng villa sa pamamagitan ng mga kurtina ng gauze. Tila nawala siya sa pag-iisip, na para bang naghihintay siya ng sasabihin ni Yang Cheng. Hindi nagmamadaling magsalita si Yang Chen. Sa halip, tiningnan niya ang nakasisilaw na koleksyon ng mga libro sa paligid, pati na rin ang mga salansan ng mabibigat na dokumento sa mesa ng opisina. With nostalgia, he said, naalala ko yung time na nagpunta ako para bumili ng mga libro kasama ka. Ang paraan ng pagbili mo ng mga libro ay mas mabangis kaysa sa ibang babae na bumibili ng damit. Sa oras na iyon, naisip ko na ang isang babae ay dapat na isang nerdy food student o isang mentor sa unibersidad. Paano siya naging CEO ng isang multinational na kumpanya? Ngayon parang naiintindihan ko na. Ang ilang mga bagay, kapag ito ay nahulog sa iyong ulo, kahit na hindi mo nais na gawin ito, maaari mong hindi alam na gumawa ng ilang mga tagumpay. Ang ilang mga bagay ay ipinanganak, at ang ilang mga bagay, gaano man kalaki ang bawiin mo para dito, ay hindi kompleto. Nagpakita ang mga mata ni Lin Ruoxi nang nagmumuni-muni na tingin. Mula sa madilim na salamin ng bintana sa kanyang harapan ay kitang-kita niya ang refleksyon ng lalaki sa kanyang likuran. Nakangiti siyang nakatayo doon na parang nagkukwento. Natahimik sandali si Yang Cheng, at pagkatapos ay nagtanong, natapos mo na bang basahin ang mga librong binili ko noong nakaraan? Meron akong. Walang pakialam na sabi ni Lin Ruoxi. Tumango si Yang Cheng at bumantong hininga, yung mga librong iyon. Nagtuturo sa mga babae kung paano haharapin ang relasyon ng mag-asawa, nabasa mo rin ba sila? Ginawa ko, ngunit nakalimutan ko, sabi ni Lin Ruoxi. Na-realize niya siguro na walang kwenta yon. Paano may lalapat ang normal na logic sa isang relasyon na tulad natin? Sinabi ni Yang Cheng nang may pag-aalipusta sa sarili. Isang hindi inaasahang simula, isang kasal na napunta sa isang patay na dulo mula sa simula. Kahit anong pilit mo, mas lulubog ka lang sa kumunoy. Habang nagpupumiglas ka, mas mabilis kang lumubog. Nagkibit-balikat ang mga balikat ni Lin Ruoxi at kinagat niya ang kanyang mga labi. Yan lang ba ang gusto mong sabihin? Umiling si Yang Cheng. Nagpapahayag lang ako ng ilang boring na emosyon. Seryosong bagay ang gusto kong sabihin. Sinubukan mo akong tanggapin. Nagsumikap para maging maayos ang ating kasal. Hinayaan mo akong pumunta sa mga business trip, dinala ako sa mga piging ng high society, at ngayon hayaan mo akong maging direktor ng isang bagong kumpanya. Kahit na maraming maliliit na problema, alam kong ginawa mo ito para sa akin. Nais kitang pasalamatan. Kaya marunong ka din magpasalamat. Ngumisi si Lin Ruoxi. Masasabi ko ito, ngunit hindi madalas, sabi ni Yang Cheng. So ngayon gusto mo akong pasalamatan at gantihan? Tanong ni Lin Ruoxi. Tumingin si Yang Cheng sa likod ng babaeng hindi lumingon. Kahit gusto ko, nalaman kong wala akong magagawa para sa iyo kundi ang pigilan kang masaktan. Kaya, sa tingin ko ay hindi ko dapat maapektuhan ang pag-unlad ng iyong kumpanya. Ngayon ako ang direktor ng Yulei Entertainment, at kasisimula ko pa lang ng ilang proyekto, at responsable ako para sa ilang pangunahing gawain. Iniisip ko, kung hihiwalayan kita sa loob ng 6 na buwan, dapat ba akong umalis sa kumpanya o magpatuloy sa pag-upo sa posisyon na iyon? Dapat kong pakinggan ang iyong opinyon. Kung sa tingin mo ay hindi mahalaga, pagkatapos ay uupo ako sa ganoong posisyon. Bagamat hindi ko magagarantiya na kumita ng malaki, hahayaan kong umunlad ng normal ang kumpanya. Kung ayaw mo akong makita sa oras na iyon, aalis ako at ibibigay ang trabaho. Ito ang gusto kong talakayin sa iyo. Biglang lumingon si Lin Ruoxi. Lingid sa kanyang kaalaman, 2 agos na ng luha ang dumaloy sa kanyang malamig na malajade na mukha. Dahil alam mo na sinubukan ko ang aking makakaya, at hindi nakita minamaliit tulad ng dati, paraan mo ba ang pagganti sa akin at pagpapasalamat sa akin sa pamamagitan ng paghihiwalay sa akin? Hindi inaasahan ni Yang Cheng na iiyak si Lin Ruoxi pagkatapos sabihin ito.
Nakaramdam siya ng bahagyang pait sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi ni Yang Cheng, noong araw na iyon, nang dumating sina Zheng Zinlan at Xu Jihong sa aking pintuan, nakita mo na kung anong uri ako ng tao. Bagaman, sinabi ni Xu Jihong na ikaw ang pangunahing salarin. Ngunit para sabihin sa iyo ang totoo. Ang dahilan kung bakit ang pamilya Xu ay ganap na pumunta sa kalsada ng walang pagbabalik ay dahil gumamit ako ng ilang mga trick upang mabunot ang kanilang alyansa kay Dongxing. Upang si Xu Jihong ay walang maasahan. Isa pa, noong nakaraan, noong nakidnap kayo ni Nanay Wang, ito rin ay dahil nasa tabi mo ako. Wala pang isang taon mula nang bumalik ako sa bansa, kalahating taon pa lang ako sa tabi mo. Ngunit dahil sa akin, nahaharap ka na sa kamatayan ng higit sa isang beses. Ayokong may next time, kasi napalapit ako sa iyo at pinahirapan ka ng ganyang kapalaran. Natatakot ako, na balang araw, hindi kita mailigtas sa tamang panahon. Sa tingin mo ba wala akong kaaway kapag wala ka dito? Naiinis na tanong ni Lin Ruoxi. At least, ang mga kalaban mo ay mga taong kaya mong harapin, pero ang mga taong dinala ko dito ay kayang kunin ang buhay mo, sabi ni Yang Cheng. Ang walang katapusang sama ng loob ay bumalot sa magagandang mata ni Lin Ruoxi, at sa huli, galit na galit siya kaya natawa siya. Yang Cheng, alam mo ba na ang mga salitang sinasabi mo ngayon, ang mga bagay na iniisip mo, ay talagang napakabata. Tahimik na tumingin si Yang Cheng sa babae na biglang nagtaas ng boses, at hindi umimik. Takot ka lang, tumatakas ka, at hindi ka payag na managot. Gumagamit ka ng dahilan na hindi man lang dahilan para hiwalayan ako. Malamig na sinabi ni Lin Ruoxi. Kung sasabihin mo sa akin, Lin Ruoxi, na hindi kita gusto, na wala akong anumang interes sa iyo, hindi mo kailangang humingi ng diborsyo, ako ang magkukusa na iwan ka, at hindi ko iisipin na mali ka. Pero ngayon, lahat ng ginagawa mo ay sinasabi sa akin na ayaw mo ng hiwalayan. Bakit kailangan mong gumamit ng ganitong masamang dahilan para iwasan ako? Mura ba lahat ng binigay ko? Ipinikit ni Yang Cheng ang kanyang mga mata sa sakit, hindi ito ang iniisip mo. Bahagyang namula ang mga mata ni Lin Ruoxi, at malamig siyang nagtanong, kung gayon, ano iyon? Do you dare to tell me na pagkatapos mo akong hiwalayan, susuko ka na rin sa ibang babae sa paligid mo? Huwag mong isipin na bulag ako. Hindi ko alam kung ilang babae ka pa sa labas, pero sa tingin ko, hindi lang si Chani. Hindi ako tanga, hindi ko sinabi dahil minsan nasabi ko sa sarili ko na hindi ako makikialam sa pribadong buhay ng isa't isa. Alam kong hindi ako mabuti sa'yo, at wala akong karapatang sabihin na may relasyon kayo. Pero ngayon, gusto mong sabihin sa akin na iniwan mo ako dahil natatakot kang masaktan ako kapag kasama kita. Don't tell me na iiwan mo rin lahat ng ibang babae. Sa huli, halos isiga ni Lin Ruoxi ang huling pangungusap. Nagtaas baba ang kanyang dibdib dahil sa nag-uumapo na emosyon, at puno ng hinanakit at hindi pagpayag ang kanyang magandang mukha. Itinaas ni Yang Cheng ang kanyang ulo at sinalubong ang tingin ni Lin Ruoxi. Wala man lang siyang balak umatras. Hindi ko sila iiwan, pero iiwan kita, dahil iba ka sa kanila, sabi ni Yang Cheng. Magkaiba, ngumisi si Lin Ruoxi, dahil gusto mo sila, pero galit sa akin. Iyan ba ang gusto mong sabihin? Ang dalawang kamay ni Yang Cheng ay mahigpit na kumuyam sa mga kamao, at pagkatapos ay dahan-daang lumuwag. Napangiti siya ng mapait, kasi, kapag nasaktan sila, iiyak ako, makaramdam ako ng sakit sa puso, magagalit ako. Pero, kung nasaktan ka, hindi ko iyon mararanasan. I think, diretsong mababaliw ako. Ang huling patak ng luha ni Lin Ruoxi ay bumagsak sa carpet. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nanlamig sa sandaling ito habang nakatingin siya kay Yang Cheng na tulala. Isang beses na kitang nawala. Hindi ko kayang mawala ka sa pangalawang pagkakataon. Kahit na posible, hindi ako papayag. Dahil doon, tahimik na tumalikod si Yang Cheng at naglakad palabas ng study na may mabibigat na hakbang. Talo na naman. Bakit, muli?
Tulala si Lin Ruoxi sa harap ng bintana. Habang pinagmamasdan ang pinto na unti-unting sumara, hindi niya alam kung ano ang gagawin.